Hello everyone, welcome to our example number 3. So, for equilibrium of concurrent forces, the system of knotted cords shown in the figure support the indicated weights. Compute the tensile force in each cord. So, ano po ba yung pinapahanap sa atin? Yung tensile force daw po doon sa mismong cord in each cord. So, meron tayong makikita dito sa ating figure. Okay, we have different chords. So, meron tayong chord A, chord B, chord C, chord D. Okay. Ngayon, paano ba natin hahanapin yung tensile force if ganito yung pinapakitang figure sa atin? Okay, so, when it comes to like this problem, ang ginagawa po kasi natin ay meron tayong ina-isolate para po yun yung unahin nating isolve. So, paano po ba tayo nag-isolate? So, when it comes to isolating, okay, kapag in-isolate po natin yung ating member, kino-consider po natin dapat na we only have 1 to 2 unknowns. Kasi po, if 1 to 2 unknowns yung ating hinahanap, possible po natin siyang makompute by using yung ating summation forces vertical is equals to 0 and summation forces horizontal is equals to 0. Okay. So, bakit hindi natin sinama si summation moment is equals to 0? Kasi po, when it comes to equilibrium of concurrent forces, hindi pa po tayo gaano gumagamit ng summation moment is equals to 0. So, ang commonly used pa lang po natin na equation is yung summation forces vertical tsaka yung summation forces horizontal. Ngayon, kung ang i-consider kasi natin is yung 3 unknowns, mahihirapan tayong hanapin yung unknowns na yon kasi po, pag 3 unknowns, kailangan nating makagawa ng 3 equation. Kaso nga po, ang ginagamit lang po kasi nating equation or formula is yung summation forces vertical and horizontal. So, dadalawa lang po yung equation na magagawa natin for this kind of problem. So, eto, hindi po siya applicable. Therefore, para po kasi mabawasan natin yung 3 unknowns na yan, kailangan muna natin pumunta dito sa 1 to 2 unknowns natin para mabawasan yung unknowns doon sa another member na i-consider natin. So, okay, umpisahan muna natin. I-isolate muna daw natin yung 1 to 2 unknowns. So, kung titignan natin, let's check. Paano ba tayo mag-isolate? So, sabi ko nga po, meron tayong different chords dito. Ngayon, kung ang i-isolate po natin, so, pwede nating hatiin dito. So, bakit natin yun hahatiin dyan? Kasi po, yun yung nagsisilbi as yung pinaka-middle member nung ating dalawang chord. Okay? So, pag pinutol kasi natin dyan kay C, member C, magkakaroon tayo ng dalawang part. Meron tayo itong upper part, tapos meron tayo nitong sa lower part. Kung si upper part ang i-consider natin, so meron tayong missing. Okay? So, meron tayong magiging missing na, let's assume, okay, so, assume natin na all chords are tension. Ano ba yung ibig sabihin ng tension? Kapag tension po, kapag tension, ibig sabihin, away to the point. And yung compression naman, towards the point. Okay. So, let's just have an example. Sabihin natin na ito yung pinaka-center ng ating member, upper member. Ngayon, kung i-assume natin na lahat ng chords ay tension, mula dito sa point na to, reference point na to, i-assume natin na lahat ng member ay away doon sa point natin mismo. Okay. Ayan. So,
pwede nating i-assume na ganyan. Kaso ngayon, kung titignan natin tong upper part, we have 3 unknown. Meron tayong unknown B, unknown A, tsaka si unknown C. Okay, so ito hindi siya magiging unknown kasi kung titignan natin itong itong chord na ito ay merong weight na binubuhat. So meron na po tayong kino-consider na force dito sa chord na ito. Okay. Let's check naman yung dito sa lower chord. Kasi nga dito tatlo yung unknown. Okay, so try natin. So ito yung pinaka-center point ng ating lower member. Meron tayong, again, i-assume natin na lahat ng chord ay tension. So mula sa point na yon, reference point, assume natin na lahat ng force ay pa-tension na siya, pa-away. Away na doon sa pinaka-reference point natin. So we have the member D, we have the member C, and also this one. Pero sabi ko nga, again, hindi siya magiging unknown kasi po meron din siyang binubuhat na weight. May kino-consider na weight. Okay. Since may kino-consider tayo na weight, kung titignan natin, dalawa lang po yung unknown natin kay C and D. Hindi po ba sabi ko mas madali ang pag-solve ng ating equilibrium of concurrent forces if we only have 1 to 2 unknowns. Okay. Kasi nga po, dadalawa lang yung equation na ginagamit natin for equilibrium of concurrent force system. Okay. So, since nakita na natin kung alin yung pwede nating gamiting member or part na may 1 to 2 unknowns, i-isolate muna natin. Gagawa tayo nung tinatawag nating free body diagram. So, paano po ba natin dinodrawing yung ating free body diagram? Para lang po mapakita natin yung mas madali na drawing nung ating kabuang member. Kasi kung idodrawing nyo po ulit to, medyo mahihirapan na po kayo or mas magko-consume pa siya ng time. So, kapag sinabi nating free body diagram, parang stickman na lang po yung pag-drawing natin. Okay, so gagayahin lang naman natin yung mga forces and yung angles na present doon sa in-isolate natin. Okay, so FBD at lagay na lang natin na 400 kilonewton. Palatandaan lang na yun yung i-consider natin. So, meron tayong reference point dito. Yun yung nagsisilbi as middle point niya. Okay. So, nakikita natin, meron tayong member or force ng D. So, gawa tayo ng arrow. So, kung titignan ninyo, hindi po siya specifically horizontal. Kasi kung drawing nyo horizontal dyan, meron tayong angle na nakikitang discrepancy pa niya. Hindi pa siya eksaktong horizontal line. Okay, so, meron tayo dito. Sulat natin TD. Okay. Ngayon, next naman natin yung TC natin. So, yung TC natin, meron ding naka-angle yan. So, we have TC. And then, meron tayong weight. So, ano po ba yung nire-represent ng weight natin when it comes to free body diagram? Nire-represent po ng ating yung weight ay always downward forces, di ba? Ang weight is always downward kasi towards the, ano ba yung tawag dito? Meron siyang, nire-represent. Okay, so, always yung weight is downward force. So, ito yung ating 400 kilonewton. Since na-drawing na natin ang ating FBD, kailangan na nating isunod kung paano yung mga angle nila. Okay. So, let's just assume na here is our y-axis and this one is our x-axis. Ngayon, kung titignan natin sa drawing, mula kay C and D, okay, this one, mula kay C and D, we have, this one is yung pinaka-y-axis niya. So, meron daw dito na 30 degrees. Okay, so, i-transfer lang natin mula kay TC hanggang kay y-axis. So, ito si y, ito si x. So, mula kay TC, papunta kay y-axis, meron daw 30 degree. And then, mula sa y-axis, papunta naman
doon kay TD natin, meron tayong 75 degrees. So, ilipat lang ulit natin mula sa y-axis to TD. Okay, lagyan lang natin ng arrow. Meron tayong 75 degree. Okay. Ngayon, pwede na natin siyang magamit kasi meron na tayong angles. Pwede na nating magamit as per our components and resultant. Hindi po ba na-discuss na natin siya? Okay, so let's compute using our given equation. So, start natin kay summation. Summation forces vertical is equals to 0. Assume all upward is positive. Okay. Again, ito po ay assume direction lang natin. Ganon. So, even though alam naman natin ang upward is positive, ina-assume pa din natin because yung sign convention yung iniisip natin kung tama yung ina-assume natin. Okay, so let's have TC first. Okay, so summation forces vertical, we have TC positive, cosine 30 degrees. So again, paano naging cosine? Dahil nakadikit po siya doon sa mismong y-axis natin. We also have the TD which is positive dahil nasa upward. TD times cosine 75. Dahil nakadikit po ulit yung ating TD sa ating y-axis. Next po, we have the weight na okay, wait lang. We have the weight na may volume 400. And then, downward ang kanyang force, so negative 400. Equate po natin sa 0 since nasa equilibrium po tayo. Okay. So, let's have 0.866 TC plus cosine 75 0.259 TD is equals to, transpose lang natin to, magiging positive 400. So, this one is our equation 1. So, meron pa po tayong isang equation. Dahil nagamit natin yung force vertical, meron pa tayong summation force horizontal. So, summation force as horizontal is equals to 0. All right force is positive. Okay. So, ano po ba yung mga ating horizontal forces? Kung titignan po natin yung ating FBD, you only have two horizontal forces or two forces na may horizontal component. Okay. So, meron tayong si TD tsaka si TC. Paano ba natin nalalaman kung ano yung kino-consider natin as a horizontal component tsaka vertical component? Okay. So, balikan natin si TD. Babalikan natin yung lesson 1 natin. If we have an inclined forces, make sure na are already matic na meron tayong nabubuong or meron siyang napapalabas, kaya natin siyang i-break down into two components which is yung X and Y components. So, meron tayong TDY dito, tsaka TDX. Same with kay TC. Since naka-incline si TC natin, nagkakaroon po tayo ng ating horizontal tsaka vertical component. So, TCY. So, kaya natin nalalaman na meron po siyang horizontal or vertical component. So, let's rewrite kung ano yung mga summation forces horizontal natin. We have positive TDX, which is TD sine 75 degree minus TC na sine 30 degree. So, meron pa po ba tayong other horizontal component? So, wala na po. Therefore, ito na po yung ating next equation. But, kung sa tingin po natin na magkakaroon tayo ng two unknowns, make sure po na naka-properly arrange yung ating formula. Okay, so we have the TC, negative
Sine 30. So, meron tayong negative 0.5 TC plus yung sine 75 natin is plus 0.966 TD is equals to 0. Okay, so for this one, pwede na kayong gumamit ng mode 5.1. So, if we use the mode 5.1 for canon, okay, kailangan lang po nating ilagay lahat yung given natin. So, consider also putting the sign convention. So, kung negative siya, pakilagay po siya as negative, and kung positive is pakilagay po siyang positive. So, yung unang lalabas po doon, if na-input nyo na, we have the TC, which is 399.977. Okay, so what is the unit? We have kilonewton. And for TD, we have 207.027 kilonewton. So, meron na po tayo napalabas na value ng ating mga chords, tension chords. So, ano po mong ibig sabihin? Lumabas po na positive yung ating mga value. Ibig pong sabihin, lahat ng inassume natin na direction ng ating mga chords na tension ay tama. Okay, so ano po ba ang bearing kung nag-negative yung ating value? Ibig pong sabihin, yung assumed direction po natin dito ay mali. So, yun po yung sasabi ko, mas madaling i-assume na lahat ng chords or members ay tension po. Para pag nagkamali po tayo ng assume, ibig lang po sabihin is the chord ay compression. Okay, so next, we have, since nahanap na natin yung TC and TD, okay, so meron na tayong member dito, hindi po ba? Ngayon, yung force na nag-a-act po dito ay ganun lang din po yung nag-a-act dito. So, kung meron na po palang value to, magkakaroon na lang po tayo na dito ng 2 unknowns. Okay, so, let's have here, rewrite lang natin yung value ni TC. So, meron tayong TC na 399.977 kilonewton, and then yung TD natin na 207.027 kilonewton. Okay. So, ang i-consider na po natin ay yung upper member ng ating figure. Okay. So, again, start tayo kay FBD. So, diba sabi ko sa inyo, ito yung nagsiserve as middle point natin. Ito. So, andito lang yung middle point natin. Ngayon, tatry lang natin i-drawing lahat nung members or yung chord. So, meron tayo kay chord na A. So, again, assume tension lahat ng chord. So, TA. Since si TA is horizontal, naka-horizontal lang siya, yung linya niya. So, assume na horizontal lang talaga siya. We also have the B. So, medyo naka-incline yung ating TB. Ayan. And then, meron tayo nung chord na binubuhat nung weight. So, meron tayong 300 kilonewton, which is nag-a-act as downward dahil weight siya. Okay. And then, we have the TC. So, sa TC, paano natin siya ito-drawing? So, we also have here incline. Ngayon, hindi po ba kanina, nag-assume tayo, so, ito yung FBD natin, di ba? Pag sa ating, dun sa unang solving, okay? So, lahat dong lumabas doon is positive. Kaya, ibig sabihin, tama yung assume nating direction. Ngayon, paano pag ito na yung kinonsider natin? Etong nasa taas, ito lang. Ngayon, yung tension force na nag-act kay C dito sa lower, pagdating po dito kay upper, magkakaroon din po siya ng tension forces. Kasi nga po, ang napalabas natin is yung chord daw na yun is nagpo-produce siya ng tension force. So, kaya, kahit po na iba yung pagiging reference point natin, tension force pa din po yun na pro-produce ni C dyan. So, kaya po, drawing tayo dyan ng TC na may value na po na 399.977 kilonewton. Okay, since na drawing na natin lahat ng ating forces,
paano na po tayo magdodraw or ano na po yung next? We have the angles. Okay, so si TA naman, wala nang problema dahil naka horizontal force na po siya. Kung titignan natin dito, mula doon kay weight hanggang dito kay TC, meron tayong 30 degrees. So, labanan po ito ng galing sa geometry, if I'm not mistaken, since angles. Okay, so combination na po siya talaga ng design and mathematics, or yes, geometry. Okay, so proceed tayo. We have etong 105 na andito. Okay, so andito yung 105 daw. Mula kay TC hanggang doon kay TB, 105 degrees. Ngayon, ma'am, paano po namin mahanap yung magiging angle nung bawat tension? Okay, so again, let's draw the X and Y. Palitan na lang natin. Let's draw the X and Y. So, assume na lang natin na pumantay yan. Ito. Ayan. So, meron tayong Y-axis and X-axis. Okay. Hindi po ba, ang isang quadrant ay 90 degrees. So, itong quadrant po na to is 90 degrees yan, di ba? So, 90 degrees. Ngayon, meron na tayong 30 degrees. Mula kay weight hanggang kay TC, 30 degrees. So, ilan po yung may iwan natin kay TC hanggang dun sa X-axis? Meron po tayong may iwang. So, 90 minus the 30, meron tayong 60 degrees. Ayan. And then, since yung mula kay TB hanggang TC ay 105 degree, i-minus lang po natin, di ba? Hanggang dito lang siya. Ito, hanggang dyan. Ngayon, babalik tayo dito, hanggang yan na lang. So, ang gagawin natin is 105 minus 60 degree. Meron po ditong, ayan, 45 degree. So, I hope nasundan ninyo kung paano natin hinati-hati yung mga angle. Okay. Since nahati-hati na natin yung angle, let's try to use the two equations na meron tayo, which is yung summation forces vertical is equals to 0 and summation forces horizontal is equals to 0. So, guys, again, if we are already discussing or if you are already computing equilibrium of concurrent forces, dalawa lang po yung equation na gagamitin natin dyan. Si summation forces vertical at saka yung summation forces horizontal na ang ginagamit lang din po natin or mga formula natin ay babalik tayo sa components. Okay po. Kaya sabi ko po sa inyo, kailangan nyo pong batakin yung concept ni components para po magamay ninyo itong equilibrium na topic. So, nagmamakaawa po ako. I hope na iintindihan nyo na po yung concept ng components natin para po masundan ninyo yung ganitong computation na po. Okay. Next, continue tayo. Let's try to compute muna or consider the summation forces vertical is equals to 0. Upward is positive. Okay, sorry. Ano po ba yung mga summation forces vertical na meron tayo? We have TB. Kasi 'di ba? Again, pag may inclined forces po tayo, nagbe-break po siya into 2. Okay? Which is yung ating, ito na lang ata. Ating, anong tawag dito? Horizontal component na TBX and then yung vertical component na TBY. Okay. So, meron din tayong TC na inclined forces. So, magkakaroon ulit tayo dito ng TCY and then TCX. Ayan. So, let's solve muna. We have downward forces na negative 300. TA kasama hindi. Hindi po dahil
horizontal force lang po siya dahil nasa x-axis lang po siya. Next, TB. Meron po ba tayong vertical force? Yes, we have the TBY. Ngayon, ano po ang formula ni TBY? Since ang kanyang theta is nasa x component, we will be having positive kasi nasa positive axis yung TBY niya. TB cosine 45 degree. Next, we have the TC. Yung TC, negative, positive. Negative dahil downward yung kanyang anong tawag dito? Downward ang kanyang vertical force. So, we have negative TC. Sine pala dapat. Sine. TC sine 60 degrees. Equals 0. So, huwag niyong kakalimutan na mag-equals to 0. Next, we have already the value ng TC na 399.977. Therefore, kung i-compute natin, meron na po tayong lalabas na value, 300 plus x sine 45 minus 399.977 sine 60. Equate nyo sa 0, meron tayong lalabas na value ng TB na 914.134 kilonewton. So, meron ng value ang ating TB. Ngayon, ano na po ang next? Ano pa yung hindi natin nagagamit na formula? We have the summation forces horizontal. So, balik tayo sa isang equation. Summation forces horizontal. Cos 0, assume na lahat ng to the right ay positive. We have negative TA. Bakit negative? Kasi yung force or direction ng ating TA ay papunta sa left. And then, next, we have the TB, which is, kung titignan natin yung TBX niya ay to the right, kaya positive TB cosine 45 degree. Bakit si TA, ma'am? Wala pong cosine or sine. Kasi po, nag-act na po siya again sa x-axis. Okay, TB cosine 45. Next, we have the TC na to the right din ang kanyang x component. So, positive TC cosine 60 degrees equals 0. TC, meron na tayong value na 399.977. TB, may value na tayo 914.134. Therefore, kung isi-shift solve natin, itatype natin sa ating calculator, we have 914.134 cosine 45 plus 399.977 cosine 60 equals 0. We have a value of 846.379 kilonewton. Again, lahat ng napalabas natin na forces ng tension ay lahat ng members, chord members ay positive. Therefore, ibig sabihin tama yung assume natin na nakatension lahat ng ating members, which is tama naman kasi yung question nga ay compute the tensile force in each chord. So, maybe na-assume na nila na lahat is tension, kaya ang ating lumabas na mga sagot ay puros positive kasi tama yung assume direction natin. So, ayun, I hope you learn how to compute yung mga ganitong klaseng problem. So, you need to isolate first and consider muna yung iilan ang unknowns, 1 to 2 unknowns. Since meron lang tayong dalawang equation. Okay, so, if ever you have a question, please do message me and have a good day. Thank you.